benediksyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong Panginoon. manalangin tayo. Panginoong Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkatawang tao ni Jesukristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang sakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian ng langit, alang-alang kay Jesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay po ang lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay ng Martes ng buwan sa ating pamimintoho sa ating mahal na patron. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Benny Tuason. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sumuli tayo ay natitipon sa ngalan ni San Antonio, ang ating pintakasi. Salamat tayo sa Diyos sa mga biyayang binigay sa atin sa kanyang pamamagitan. At tayo rin ay humingi ng mga biyaya, lalong-lalo na ang kalutasan ng pandemyang ito. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin,
sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang Panginoon, Ikaw lamang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa Kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti kahit kanino man hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila, makapangyarihan. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Dakila mong gaway upang matalastas ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Alleluia, Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya ay magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit, pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong yan." At sa harapan ng lahat, ang tao ay nilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Naggilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mahalagang katotohanan ang mga ibinubulgar ng ating pagbasa ngayon hinggil sa ating Panginoong Jesucristo at sa demonyo o masamang espiritu. At inilalarawan dito na kilala ng demonyo si Jesus. Taliwas o kakaiba dun sa mga taga-Israel, mga Pariseyo. Hindi nila kilala si Jesus kung sino siya talaga. At hindi nila matanggap na siyang Mesiyas. Pero ito, yung demonyo, kilala niya. Ikaw si Jesus ng Nazaret. At hindi lang yon, you are the Holy One of God. Ikaw ang banal ng Diyos. Kaya sasabi natin, buti pa yung demonyo eh. Buti pa ho yung demonyo. Kilala niya yung Panginoon. At buti pa nga yung demonyo, alam niya na siya ang banal ng Diyos. At hindi pa ron nagtapos, di ba? Anong sumunod dito? Sila ay pinatahimik ni Jesus at pinalayas sa taong yon. Tumahimik naman at lumayas nang hindi man lang lumalaban. Again, nakikiraan po ako, buti pa ang demonyo, masunurin sa Diyos. Buti pa ang demonyo na matahimik pag nagsalita ang Diyos. At meron pa nga isang insidente, di ba? Sa pagmamakaawa nitong mga masasamang espiritu, sabi nila, dalhin mo na lang kami dun sa mga baboy. Handa silang ibaba ang kanilang sarili. Huwag lang silang salingin ni Jesus. Ganun katakot
Yun ang takot ng demonyo sa ating Panginoon. At ang Panginoon natin ay sukdulang makapangyarihan kaysa kanila. Kaya, siguro sa buhay natin, kailangan nating pairalin ito. Ang nakakahiya at nakakatakot siguro. Alam nyo, mas takot pa tayo sa demonyo kaysa sa Panginoon. Di ba? Mas takot tayo sa masasamang espiritu kaysa sa Panginoon. Mas binibigyan natin ng halaga ang masamang espiritu, ang demonyo, kaysa sa ating Panginoon. At mas madalas, di ba, na sinusunod natin ang demonyo kaysa ang Panginoon. Pero, sa ating Ebanghelyo ngayon, pinatutunayan na mas makapangyarihan, di hamak ang Panginoon sa demonyo at sa lahat ng kanyang mga gawain. Interesante, yung mga ginagamit na salita doon sa masasama. Like halimbawa, diablo. Yeah. Ano ba ibig sabihin ng diablo? Ang diablo, galing yan sa salitang diabolos, yung naghahati, divider. Sila yung pinag-aaway nila ang mga nagsasama-sama. At yan ang trabaho ng demonyo. Bakit yan ang trabaho ng demonyo? Kasi ang trabaho ng espiritong mabuti o mabuting espiritu ng Panginoon ay pag-isahin ang tao. Gusto ng Diyos na tayo nagkakaisa. Kaya trabaho ng demonyo na tayo ay paghiwalayin, pag-away-awayin. At kung tayo ngayon ay magmamasid sa panahon natin ngayon, di ba? Very present ang diablo. Iral na iral, nandyan, buhay na buhay. Ang dami ngayong nagkakawatak-watak. Ang dami ngayon na naghihiwalay. Ang dami ngayon nag-aaway. Sa halip na tayo ay maging iisa. Dahil tayo ay naniniwala sa Diyos. Patunay yan na mas nangingibabaw ang diablo sa buhay natin. Ano pang tawag natin sa demonyo? Satanas, di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng Satanas? Ang ibig sabihin ng Satanas ay bintangero o bintangera. Yung laging nagbibintang, laging nag-aakusa, laging naninisi. Yan. At yan din ang isa sa nangingibabaw sa ating lipunan ngayon, di ba? Hindi yan papansin? Bintang dito, bintang doon, di ba? Sisi dito, sisi doon, ako sa dito, ako sa doon. Wala nang ginawa, no? Ang bawat isa sa atin kundi ibintang ang kasalanan o mga bagay sa isa't isa. Nalilimutan natin yung ating sarili na meron din tayong pagkukulang. And yet, what does our Lord wants us to do or to be? Sa halip na tayo magbintang, di ba? Ang sabi ng Panginoon, tayo ay maging maawain, maging maunawain, maging mapagpatawad. Sinisira yan ng demonyo sa pagiging Satanas, sa pagiging accuser, sa pagiging mapagbintang. And then, isa pang tawag sa demonyo ay ama ng kasinungalingan, the father of all lies. And this is the worst part of the devil. No? Yung magkalat ng kasinungalingan. Ay, nako, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Yung mga fake news na yan, nakakalungkot, di ba? Kasi mismo ang nagpapakalat ng mga fake news, alam nilang fake. This is the worst part, ha? Alam nilang fake. Kasi may mga kakilala ko, sabi ko, uy, parang nabiktima ka. Alam mo ba na fake news yan? Alam mo sagot sa akin? Oo, alam kong fake news. Eh, ba't kinakalat mo? Eh, kasi makakatulong sa kagustuhan ko. No? Kasi he favors what that fake news is trying to achieve. You see, nangingibabaw sa ating lipunan ngayon ang kasinungalingan. At walang bale
kung sinong tamaan, kung sino masaktan. Mas ang malaga sa kanya, nakakatulong yun sa kanyang kagustuhan laban sa isang tao o laban sa isang organisasyon. Handang manira kahit na magsinungaling. And as I've said, that's the worst part. That's a tragedy. Mapapagbigyan natin ng isang taong nagkakalat ng fake news kung hindi niya alam. Pero yung taong alam at pagkatapos ikinakalat, mahirap, masakit, and really tragic. This is what the devil does against what the Lord wants. At alam na natin kung ano, di ba? Our Lord is the Lord of truth. Gusto niya yung katotohanan ang manatili sa atin. Pero anong umiiral? Ang kasinungalingan. You see? It is one way to measure kung sino ang nangingibabaw sa lipunan natin ngayon. O sa pagkatao mo, sino ang nangingibabaw? Ang dyablo ba o ang mabuting espiritu? Si Satanas ba o ang mabuting espiritu? Yung bang ama ng kasinungalingan o yung prinsipe ng katotohanan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. And let's go back sa sinabi natin kanina. No matter what the devil does, it cannot triumph over the Lord. Hindi siya mangingibabaw. Pero bakit mangingibabaw ang demonyo? Kasi pinapayagan natin. When we allow it to reign. So it's not the fault of God. If the devil reigns in the world today, it is because we allow it. But if we are with the Lord, kung kasama natin siya sa katotohanan, sa pagkakaisa, no? At sa pagiging maawain, then the devil will not triumph. It is the Lord who will be in victory. Kasama tayo. Taglay ang tayo magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang matatag na pananampalataya at lingap Ama ng Diyos sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua. Manalangin tayo. O makapangyarihang Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagkahirang mo sa mga dukha bilang mga tangi mong kinapal. Ang mga kataga ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, mapapalad ang mga duka sa Espiritu, ay nagkabunga sa buhay ng mga santo, tulad ni San Antonio ng Padua. Ipagkaloob mo sa amin ang kauring kagandahang loob at kaamuan, upang pagbulay-bulayin ang iyong pag-ibig para sa lahat. Para sa Santo Papa Francisco, sa aming tagapangasiwa Broderick, para sa mga obispo at mga pari, upang patnubayan kaming lahat na magkaroon ng malasakit sa mga maralita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, upang ihanda nila ang sandaigdigan tungo sa ikalawang pagdating ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may labis na kayamanan, upang matuto silang bahaginan ang mga naghihirap ng walang pagkain, damit at bahay,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat, upang bukas loob na tulungan ang aming kapwa sa sarili naming kaya at kayamanan bilang mga kapatid kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Ama, loobin mong magkaroon kami ng isip at kalooban para sa iyong mga dukha upang sa kanila ay magampanan ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristong anak mo. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo ng iyong pagpapala ang mga alay na ito. Para sa iyo ay aming inihanda ngayong si San Antonio ay ginugunita upang sa pakikinabang ay mabawasan ang aming kasalanang nagawa at napasa amin ang pagbabasbas mong masagana sa pamamagitan ni Jesucristo asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni San Antonio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay
at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Antonio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit.
Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio ng Padua. Amen. Ngayon po ay gaganapin natin ang pagbabasbas ng tinapay. Manalangin tayo. Ama naming ng Panginoon, Ama ng Panginoong Jesucristo, minarapat mong ang iyong anak, ang tinapay ng walang hanggang kaligtasan, ay maialay sa altar ng krus upang dalhin kami sa kaganapan ng buhay. Sinasamo namin, Ama, ng pagmamahal na pagpalain mo at pabanalin ang mga tinapay na ito na iniaalay namin para sa kalwalatian ng iyong pangalan. Nawa kami na nagdiriwang ng parangal kay San Antonio ng Padua, ang lingkod mong mababang loob ay tumugon sa hamon ng mabuting balita na maging tinapay di napapawi sa gutom ng aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Isang paalaala po sa pamamahagi po ng tinapay. Hintayin po natin ang usher bago po tayo pumila. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saint Anthony, the blessed Son of Heaven, made saint for all your worth, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth, be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian, angel, a source of life divine. We proclaim you in heaven, we beseech you on earth, that the glory you attaineth be our crown, be our gain, and will witness the wonder of a new world in Christ, heaven's sweetness for tasting, while on earth we pass by. Saint Anthony, the blessed Son of Heaven, made saint for all your worth, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth, be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path, be thou for
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.